akala nyo ang nagmimensahe lang ay mga pastor o kaya yung mga marurunong bumasa sa Bible, mga nag-aral sa Biblia. Pero hindi po. Ang pinaka makapangyarihang mensahe na gumagawa ng maraming bunga, may hikayat na maraming mga tao, iyan po ay yung ating binagong buhay. Mga patotoo natin nang tayo maging mananampalataya na nabago pagkatapos na tanggapin natin ang ating Panginoon. Yung iba magtatanong, ano ba nangyari sa iyo? Bakit ikaw ay nagbago? Marami po tayong mga kapatiran na mga sobrang lulong sa drugs. Sira ang pamilya, bentadong lahat ang mga pwedeng ibenta, tapos ay nakulong, natagpuan ng Panginoon, ngayon po ay hindi na adik, na binago na ng Diyos. At nilirich nila yung mga kapwa nila, adik na galing doon sa ganong buhay. Bakit? Kasi ang kanilang patotoo ay pinakamakapangyarihang mensahe. Amen? Praise God. Kaya nga, sabi nito, mamumunga kayo ng marami. Kaya mahalaga po, tandaan ninyo, na magkaroon, para tayo mamunga, makonekta tayong personal doon sa puno. Ang Diyos, na siyang tinutukoy na puno dito, ang siyang nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan para tayo mabuhay. Kaya sabi po doon, hingin ninyo ang inyong gusto, ito yung pagkakaloob sa inyo. Ang Diyos ang nagsusupply sa atin ng mga pagbabagong kailangan natin. Siya tumutulong sa atin. Para para maunawaan ng maraming tao, hindi rin yun ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay ang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Amen? Ay kayo meron tamang relasyon sa Diyos, mababago buhay mo. Bakit? Sapagkat ang iyong puso, ang iyong isip ay babaguhin ng Panginoon. So, pangalawa, kinakailangan maging kaanib ka ng ganitong samahan na nagtuturo ng purong salita ng Panginoon. Ang layunin ay ilapit ka sa Diyos. Ang layunin ay upang ang pamilya ng Panginoon ay palawakin dito sa lupa. Ang layunin ay upang ikaw ay alisin sa pagkapahamak. Nailapit ka sa Panginoon at ikaw'y maligtas. Yun po ang kailangan natin. Kaya tayo po naghahanap personal sa Panginoon. Pagkatapos tayo po ay sumasama sa ganitong mga kapatiran. So tayo po ay binabautismuhan sa tubig na siyang simbolo po nang tayo po ay ipinanganak ng Panginoon sa isang panibagong pamilya. Amen? So, babalik po ako doon sa una, sa personal. Pagkatapos po nito, tayo mananalangin. Doon sa 29, talatang 13, ng aklat ni Jeremias, sabi niya, kung hanapin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, matatagpuan mo siya. So, kung gusto nating makonekta sa Panginoon, una, hahanapin natin siya ng buo nating puso. At ang paghanap sa Diyos ng buong puso ay ang pagkilala sa Kanya bilang Diyos at ikaw ay Kanyang nilikha na nangangailangan ng tulong na kung hindi ka tutulungan ng Diyos, wala kang magagawa. Sabi ng Panginoon, ang hiwalay sa akin ay walang magagawa. Ang hindi nananatili sa akin, hindi magbubunga. So, kung hahanapin natin siya ng buong puso natin, sabi ng Panginoon, masusumpungan mo siya. Amen? Isang tao na napahiwalay siya sa Panginoon. Lumaki siya sa isang pamilyang magulo, na aking pong kaibigan sa Paranaque, si Boy Ramos. Nag-sindikato yung kanyang
mga kapatid, nasama siya sa sindikato, yung namimigit ng pera, nagwi-withdraw sa bangko, nagbebenta ng hindi niya lupa. So yun yung mga trabaho po nila. Wini-withdraw yung pera, hindi nila pera doon sa bangko. So, sa madalit sabi, maraming naging biktima at naging miserable buhay. Dahil lang doon sa kanyang pagiging masamang tao. Pero dumating po ang isang araw na meron siyang narinig na ganitong pangangaral. At doon na-realize niya na walang kwenta yung kanyang ginagawa. Tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay. At alam po ninyo, to make the story short, pinagsisihan niya yung lahat ng kasalanan niyang nagawa. Pagkat siya nagtatago na, inaanting siya ng sindikato, inaanting siya wanted siya sa mga otoridad. Pero pagkalipas po ng ilang mga taon, ay naayos yung lahat ng kanyang mga atraso at pagkatapos po siya po ay nagpastor ngayon. Ngayon ginagamit siya ng Panginoon sa makapangyarihan paraan. At pag siya nagpatotoo doon sa kapwa niya mga ka-level noon, sindikato, ayun mga marami naliligtas ng mga sindikato. So yun po yung dahilan kung bakit kailangan natin makonekta tayo sa Panginoon. Hanggat hindi po natin naririnig ang salita ng Diyos, kadalasan hindi natin naunawaan na mayroong mas magandang layunin, may mas magandang buhay na gusto ang Panginoon na mangyari. Amen? Kaya nga, mahalaga po na hanapin natin siya ng buo nating puso. At pangalawa po, para tayo maging epektibo at lumago sa ating relasyon, maging healthy, lusog yung ating kaugnayan sa Kanya, ay pinakailangan po meron kayong kapatiran. Tutulong sa inyo, mag-encourage sa inyo, magbasa ng Bible, manalangin para sa inyo. At sa ganito pong bagay, tayo po ay nagiging produktibong tao. Kasi po, maraming mga tumanggap sa Panginoon na hindi po nangagpatuloy sa ganitong kapatiran. Hindi po tumagal ang panahon, sila'y bumalik din doon sa dati nilang buhay. Kasi po, hindi po pwedeng makatayo nang hindi tayo sasama sa mga kapatiran. Hindi tayo lalago sa atin pong spiritual na buhay. At kung tayo po'y mayroong sakit, o hiwalay tayo sa katawan ng Panginoon, walang buhay ding dadaloy. Kaya hindi po tayo nagiging produktibo. Pagka po ang isang babae may sakit, hindi po ba? Hindi siya nanganganak. O yun. Kung manganak man siya, namamatay. Kasi meron siyang sakit. Ganyan din po tayo mga mananampalataya. Pag hindi po tayo malusog bilang mga Kristiyano, sapagkat may problema tayo sa ating pakikipag-ugnay sa Panginoong personal, may tayong problema sa pakikipag-ugnay natin sa kapatiran, hindi po tayo nagiging malusog. Kaya sa halip po na tayo magamit ng Diyos, tayo'y nagiging pabigat pa. Amen? So, kailangan po natin maging malusog tayo sa ating pag-iisip bilang Kristiyano at malusog tayo sa ating kaugnayan sa Panginoon, kaugnayan natin sa ating kapatiran. Kung atin pong susundan ito, sabi diyan, magmahalan kayo sa isa't isa. Kaya nga, nagiging produktibo o mabunga tayo bilang mga Kristiyano. Ang dahilan ay sapagkat tayo mayroong maayos na relasyon sa Diyos na personal at mayroon tayong maayos na relasyon sa ating pastor, sa ating kapatiran, sapagkat sila po o tayo ang rumirepresenta ng katawan ng Panginoon. Pagka po ang mga mananampalataya ay hindi malusog ang relasyon sa Diyos, tandaan po ninyo yan.
Pag hindi po malusog ang ating relasyon sa Diyos, hindi rin po nagiging malusog ang relasyon natin sa ating kapatiran. Sa halip na ikay gamitin ng Panginoon, si Satanas ang gumagamit sa iyo, chismis dito, chismis doon, sira dito, sira doon, kapatiran, at wala silang ginagawang, wala silang nais gawin. Pinipirmisyo nila yung sariling katawan ng Panginoon. Amen? Ang dahilan po, yun ay nagpapakita na mayroong sakit yung tao spiritually. Mayroong sakit. Ano po ang kailangan natin? Ang kailangan po natin, lumapit tayo sa Panginoon. Amen? Yan po maging chismoso ka, chismosa, ako, napaka-lubang sakit yan. Kasi, alam po nyo, yan po ay sa halip na magpapalusog sa katawan ng Panginoon, yan po ay magiging dahilan ng paghihiwa-hiwalay, pagsisiraan, sira sa isa't isa. So, ang lagi po natin tatandaan, ang sinisiraan natin ay ating pamilya. Amen? So, kinakailangan tayo mga mananampalataya, mga membro nandirito, manatili kayong malusog sa pag-iisip. At ang malusog sa pag-iisip, sa spiritual na pamumuhay, lagi ang iniisip mo, makatulong ka sa iyong kapatiran, makapagpalakas ka ng loob sa mga nanghihina, makapagpatibay ka doon sa mga hindi malakas, at higit sa lahat, magkaroon ka ng masidhing pagnanasa na magamit ka ng Diyos sa makapangyarihan paraan. So ngayon pong hapon, isasamap ko po yung ating pag-usapan. Dito po sa pinag-uusapan natin, ayon doon sa talata ng Juan 15:1 hanggang 8, ang sabi po ron, ang Diyos ang puno ng ubas. Tayo ang kanyang mga sanga. Lagi natin tatandaan, hindi tayo maaaring mabuhay at maging produktibong tao kung tayo po ay hiwalay sa Panginoon. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo magiging produktibo o hindi tayo magiging mabunga or hindi tayo magbubunga kung tayo hiwalay sa Diyos. Pangalawa, kung tayo po'y mga naugnay na sa Panginoon, personal, kinakailangan po maintindihan ninyo na mahalaga din na tayo maugnay sa kanyang banal na katawan, at yan po yung kanyang iglesia. Para ano? Para po tayo ay mamunga ng ayon sa bungang gusto ng Panginoon. Magamit po niya tayo sapagkat ang puno, ang kanya pong bahagi ay yung bunga na mula doon sa katawan lumabas. Kung siya puno ng mangga, diba? Doon sa mga sanga lumalabas yung bunga. So, sa ganito pong bagay, atin pong nailalarawan sa pamagitan ng ating mga buhay na binago ang kabutihan, kagandahan, loob ng Panginoon at ang kanyang kalooban ay pawang buhay na mabubuti at buhay na nagiging pagpapala para sa ibang mga tao. Kaya ang sabi diyan, tayo'y tinawag hindi maging pabigat o kaya ay kumain lamang ng espasyo, ng space. Pag hindi tayo nagiging mabunga, ano sabi doon? Pinuputol daw at iniaagi sa apo sapagkat walang lugar ang pabigat sa iglesia ng Diyos. Kung tayo po'y mananampalataya, dapat meron tayong mga bahagi na ginagampanan sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga, kung tayo po ay nasa ganitong malusog na kaugnayan sa Panginoon, ang sabi doon sa ating binasa, hinginin nyo ang inyong nais at ito'y ipagkakalob sa inyo ng ating Ama na nasa langit.
At kung tayo magbunga ng marami, sabi niya, nalulugod siya, at ito katunayan na tayo po'y nagiging alagad ng Panginoon. Kung tayo mamunga na sa atin pong pananampalataya. Ngayong hapon po, ako'y mananalangin. Mahirap ang buhay kapag hindi mo kasama Panginoon. Mahirap itawid pag iyan nag-iisa. Nagiging madali ang buhay kapag mayroong kasama kang nagtatawid sa iyo. Amen? Kaya, lalo na ngayon, napakahirap ng panahon. Pero lagi niyong tatandaan, ang pangako ng Panginoon, hanggang di kayo nakakabit doon sa puno, dadaluyan ka ng buhay. Dadaluyan ka ng pagpapala, dadaluyan ka ng mga kagalingan, at ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Amen. Hallelujah. Praise God. Palapakan natin muna ang Panginoon. Kaya, mangmang na tao lang ang hindi gustong makaranas ng blessing ng Diyos na lumikha sa atin. Ito po may kondisyon. Kinakailangan ang unang hakbang. Tanggapin mo si Jesus, hindi lang dito sa iyong isip, hindi doon sa iyong puso. Para siyang panauhin na kumakatok sa ating pintuan. Ang pintuan ay ang puso. Sabi niya, ang sino mang magbukas ang kanyang pintuan, papasok ako sa kanya, hahapong kasalo niya at kasalo ko. At siya'y aming magiging tahanan. So, ngayong hapon, ako po'y mananalangin. At dalangin ko na kayo naririto, lalo na ng mga baguhan, ay buksan ng Panginoon, ipuin ng Diyos ang inyong puso. Gawin niyong madali ang buhay. Nagiging madali ang buhay pagkasama ninyong Panginoon. Amen? At kapag meron tayong relasyon sa Diyos, nagiging madali ang buhay. Alam nyo, ako ay mayroong 8 anak. Yung aking 8 anak, anong mga oras yun? Pwedeng pumatok doon sa kwarto ko. Kahit ako'y natutulog, pwede nila akong patukin. Pero yung hindi ko anak, hindi ko kamag-anak, wala relasyon sa akin, hindi po pwedeng gawin yun. Amen? So ganito tayo sa Diyos. Pag tayo anak ng Diyos, anumang oras pwede tayong tumawag sa Panginoon. At pwede nating asahan. Siya'y, kumbaga sa Ama, siya'y gigising at sasabihin, ano ang kailangan. Pero kung wala tayong connection sa Diyos, hindi natin magagawa yan. So ngayong hapon, tayo po'y magpipray at sana maintindihan ninyo ang sinasabi nito ng banal na kasulatan. Tayo po'y sandaling nila. Panginoon naman naming Diyos, salamat po sa iglesyang ito na iyo pong isinugo at itinayo sa lugar na ito ng Langkiw. Alam po namin naman ng iyong pag-ibig ang siyang patuloy na siyang gumagawa upang mailapit mo ang mga tao sa iyo din. Ama, sa oras mo nito, lahat ng mga nandirito, lalo na sa mga baguhan, Panginoon, ito ay panahon mo para sa kanila at ang pag-ibig mo'y maihayag mo sa kanila, Panginoon. Sa mga mananampalataya, alam namin pinagpala mo sila patuloy na pagpapalain. Kaya po, idinadalangin namin, tulungan mo silang magpasya, Panginoon, magpasya na tanggapin ang pinakamahalagang bagay na kanilang mararanasan sa kanilang buhay, na siyang magpapasimula ng transition, ng pagbabago, paglipat mula sa pag-iisa hanggang sa buhay, na ikaw ang kasama, Panginoon, na siyang gagabay sa kanila sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Habang nakalukot po ang lahat sa kanila, alam po namin, hindi po nagkataong sila nandirito. Ito po iyong sinadya. Kaya tulungan mo po sila na magpasya ngayong hapon, na tanggapin kanila sa kanilang buhay.
bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon po ako'y pagtatanong. Sino pinagdadama na kailangan nila ang tulong ng Panginoon sa buhay nila? Taas po niyo. Sino po yung nararamdaman nyo? Kailangan nyo ang tulong ng Diyos sa buhay. Huwag nyo kaasyuhin yung kamay kung hindi nyo kailangan ang tulong ng Diyos. Okay, doon po sa mga baguhan lalo na. Gusto nyo tanggapin ang Panginoon sa buhay ninyo ngayon? Tumayo po kayo. Yung po nagtaas ng kamay, tumayo po kayo. Malis kayo dyan sa inyong lugar, punta kayo dito sa unahan. Tayo po isang kasamang pagpipray na kayo pagpalain ng Panginoon sa inyong pong mga buhay. Amen. Hallelujah. Punta po kayo, huwag kayong mahiya. Ito'y panalangin, ito'y panawagan para po sa pagtanggap sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Dito kayo dyan. Dito kayo dyan. Dito po sa kanan. Amen. Oh, salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Alam po nyo, ito'y simpleng bagay. Pero ito po ang magiging pinakamahalagang sandali sa buhay niyo. Sapagkat ang Panginoon na siyang may-ari, lumikha sa ating mga buhay, nandito po, pagkamat ito'y simpleng pagtitipon. Sinabi niya, sa isa, dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. Kami ang tumatawag sa akin ay hindi mapapahiya. Purihin ng Panginoon kung paano daw bumabagsak ang ulan sa langit at pinatutubigan ng lupa, magiging ganoon ang aking mga salita sa kanila. So ngayon po ay niloob ng Diyos na nandito kayo. Hindi po kayo may gusto lang yan. Ang Diyos ang talaga sa inyo ng ganitong sandali. Mari meron nag-aya sa inyo, pero ito po ay niloob ng Diyos. Marinig ninyo ang pangangaral ng kanyang salita at maunawaan ninyo. Merong Diyos na nagmamahal na manghigit sa inyong pagmamahal sa inyong sarili. Kailan kung bakit tayo'y maalaala na mayroong Jesus na nagkatawang tao at namatay. Ngayon, naalaala ng mundo na siya'y namatay. Yan po'y dahilan sa pagmamahal na sa inyo at sa akin. So ngayon po, isipin natin na wala tayo po dito. Tayo po ay nasa harapan ng Panginoon. At bagaman hindi natin siya nakikita, isipin po ninyo na siya ay nandito ngayon kahit pinanalangin. Tayo po'y limukod. Limukod po tayo. Tikit natin ating mga mata. Tapos natin po ang ating isang kamay sa langit. At tayo po'y sumunod sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoon at Ama naming Diyos. Sabihin po nyo, Panginoon at Ama naming Diyos. Sa oras mong ito'y nagpapasalamat ako. Sapagkat ako yung hinanap at ako yung nasumpungan. Narinig ko ang iyong mga salita. At ngayon, Panginoon, nakatayo ako sa harapang ito na aking kinikilala ang aking pangangailangan sa iyo na siyang lumikha sa akin. Lumalapit ako sa iyo na mayroong kababaan ng loob. Nagpapakababa ako at kinikilala ko, Panginoon, na ako'y nagkasala laban sa iyo na ng buhay na malayo at hindi umasa sa iyo, Panginoon. Hindi naglingkod sa tamang paraan. Subalit sa oras mong ito, ako po'y nagbabalik loob. Tanggapin mo po ako, Panginoon, ayon sa iyong kagandahan loob. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan na aking nagawa simula na ako'y maging tao. Patawarin mo ako at linisip, Panginoon,
sa lahat ng mga kasalanan at kamalian ito. At sa oras kong ito, itinataas ko ang aking kamay at inangayahan kita, Panginoong Hesus. Pumasok ko po sa aking buhay. Makamahalaan mo po ang aking buhay. Simula ngayon, ikaw na po ang aking paglilingkuran. Ikaw na ang aking magiging Diyos at Panginoon magpakailan pa man. Salamat po sa iyong pagliligtas sa akin. Aking ipinapahayag ngayon na ikaw ay namatay at nabuhay na maguli para sa aking mga kasalanan. Upang ako'y ligtas, Panginoon, at magkaroon ng buhay na walang hanggan, kasama mo magpakailan-kailan ka man. Salamat po sa dakilang pag-ibig. Salamat sa paglilinis, Panginoon. At salamat po sapagkat ako'y may karapatan na ngayon na tawagin kitang Ama at ako sa iyo ay anak. Salamat sa kaligtasan sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ngayon po ay manatili po tayo nakatingin at nagpapanalangin ko po ang bawat isa sa inyo. Yung inyo pong pagpapasya sa araw na ito ay isang dakilang bagay para po sa Panginoon sapagkat ang bawat isa na tumanggap sa Kanya sa oras na ito ay kinikilala niya bilang anak. Sige po tayo manatili nakatingin. Dakilang Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, narito ang mga anak mo na sa oras na ito, O Diyos, ay nagpasyang tanggapin ka sa kanilang mga puso. Nakikita mo po sila, Panginoon, at kilala mo ang bawat isa po sa kanila. At sa oras na ito, O Diyos, sa kanilang pagtanggap sa iyo, akin po silang pinagpapala sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, na sa oras na ito, O Diyos, yung kanilang pagpapasya ay patuloy na samahan mo, Panginoon, simula sa oras na ito, simula sa araw na ito, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Kaya po, O Diyos, ang iyong masaganang biyaya at pagpapala at ang proteksyon ng iyong kabanal-banal at dugo ay patuloy na maranasan ng mga anak mo na narito ngayon. Pagpalain mo po silang patuloy at ingatan sa lahat ng gawa ng kaaway. Patuloy na iyong mo sila, Ama, sa puno na patuloy na magbibigay po sa amin ng lakas at magbibigay sa amin ng masaganang bunga. Kaya po, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, narito ang iyong mga anak, tanggapin mo po sila at patuloy na gabayan sa lahat ng panahon. Sa pangalan ng Jesus, Ama. Amen. Palagpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid,